Hello guys! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripot Traveler. For today's video, isa-share ko sa inyo yung ating naging total expenses sa ating 10-day Indochina trip. So this is from Vietnam to Cambodia to Thailand. Expenses reveal ngayon na. 27,684 pesos. Nakakahappy at nakakagulat kasi I expected more. This is actually lower than I expected. Akala ko abutin tayo ng 30k, hindi naman 40, 35k. Ang key talaga para makamura tayo sa total expenses natin ay mag-abang ng mga promo. So, analysis ko, major contributor sa expenses ay flight ticket tapos accommodation. So, kung makahanap kayo ng murang flight ticket at murang accommodation, may hila din pababa yung total expenses ninyo. Aside from pag-aabang ng piso sale, i-book nyo prior to your trip, yung mga kaya nyo nang i-book online. So actually kasama na dyan yung accommodation, yung mga activities na pwede nyong mabook via Klook. Speaking of Klook, you can book your activities and hotel via Klook and just may promo code DaveGinoKlook para maka-discount. Charot. Kung magbago man yung promo code ko guys, i-comment ko din sa baba, okay? Research and planning ahead, these are the things na key talaga para makamura tayo sa ating expenses kapag tayo ay nagta-travel. Na-upload ko na pala guys yung itinerary vlog natin. Pwede nyong i-search sa YouTube search bar, Dave Gino Indochina Itinerary. Tapos ilalagay ko din sa dulo ng video yung vlog na yon. Alright? Tapos pwede nyong i-click na lang. Para at least guided kayo, 'di ba, in terms of itinerary, kung gusto nyo makakuha ng ideas from our trip. And ito for this vlog para magkaroon na kayo ng idea kung magkano yung pwede ninyong i-budget. So without further ado, i-share ko na sa inyo yung breakdown ng ating expenses. So meron tayo ditong pre-departure expenses. Kasi just like what I mentioned, yung mga things na mabubuk nyo na prior to your trip, agad-agad, soonest, i-book nyo na. First, ay yung flight ticket natin, yung airfare natin, round trip airfare. Total niya ay 4,114 pesos. Mura lang no, kasi again, piso sale is key. Tirador tayo guys ng mga promo. Nag-aabang talaga ako ng alas 12 para makabook yung Manila to Ho Chi Minh natin, 1,511 pesos. Tapos yung Bangkok to Manila ay nasa 2,603 pesos. O diba, mura? So, ito yung first step natin para sa ating Indochina trip, yung mag-book ng flight. So, yung pasok natin guys ay Ho Chi Minh in Vietnam, and then yung labas natin ay Bangkok, Thailand. So, pwede rin kayo magsimula sa Bangkok, tapos yung end nyo ay Ho Chi Minh. Between these countries, nag-bus na lang kami. Mga bus naman, it takes around 6 to 7 hours from one country to another. Yung travel tax naman ay nasa 1,620 pesos na binayaran ko na sa airport. Then ito na yung cross-city buses, cross-country buses. Yung Ho Chi Minh to Phnom Penh, Vietnam to Cambodia to, nasa 1,171 pesos. Pinook natin via Klook. It's called Phuong Heng Transportation. I-comment ko din naman yung link sa baba ng bus na binook natin. Tapos yung iba't ibang activities na binook natin sa Klook. Yung hotels na binook din natin online via Agoda and Klook. Tapos kung saan din tayo nag-book ng other bus aside from yung nakuha natin sa Klook. Phnom Penh naman to Siem Reap, it's Cambolink 21 Express. Nasa 749 pesos siya. Tapos yung Siem Reap to Bangkok, it's 1,699 pesos. It's Virac Buntham Express. So first time ko guys makasakay ng sleeper bus via the Cambolink 21 Express. Yun yung bus from Phnom Penh to Siem Reap. Yung Phnom Penh, that's the capital city of Cambodia. Siem Reap, nandun guys yung Angkor Wat. Kami we chose na mag-explore muna sa Phnom Penh before, pero hindi kami nag-overnight doon. Yung overnight namin ay sa bus na habang nagbibiyahe. 11:30 yung departure namin from Phnom Penh. Dumating kami sa Siem Reap ng 5 AM. Ang total natin for cross-country and cross-city buses ay nasa 3,620 pesos. For accommodation guys, again you can book via Klook or via Agoda. Tingnan nyo lang kung saan ang mas mura. Sa Klook, magamit yung promo code ko DaveGinoKlook. So, I suggest accommodation, piliin nyo yung may free cancellation. Or you can choose the pay at the hotel if may ganong option. Accommodation natin, total ay 4,713 pesos. We made sure na yung accommodation namin ay nasa magandang location. This is a barkada trip.
So yung accommodation natin is for sharing. Ho Chi Minh, nag-book tayo sa District 1. So it's the spot for tourists talaga kasi nandun sa District 1 yung mga iba't ibang landmark, tapos nandun yung nightlife. So maganda yung mga hotels and hostels natin guys. I-comment ko yung link din sa baba. Alright, tingnan nyo na lang. Siem Reap naman, nasa 372 lang guys yung ambag natin. Napakamura nang nabook natin sa Siem Reap. So good for 8 ito, we're 7 in the group. Nasa 2,600 pesos lang siya like per night. 1 night lang kami doon. Pero kami yung last guest, sinabi ng owner, kasi nakausap ko pa yung owner, siya yung nag-welcome sa amin, tapos nagbabay. I think masusearch nyo pa siya sa Agoda, kasi tiningnan ko na search pa siya sa Agoda, guys. Sa Siem Reap, make sure malapit yung hotel ninyo sa Pub Street or sa Riverside Night Market. Kasi doon yung accommodation namin. Ang ganda ng location na yun. Bangkok, we book in the Pratunam Market area. Ang ganda din ng area na yan, kasi middle sa mga tourist spots na gusto naming puntahan. It's called Private Stay Hostel. Actually, good for 6 pero pwedeng magpadagdag ng kama. So, nice siya. Again, mura to. Yung ambag ko ay 2,172 pesos. For our tours, guys, na nabook natin sa Klook, so yung total pala natin for tours ay nasa 3,995 pesos. Number 1, it's the Cu Chi Tunnels and Mekong Day Tour in Vietnam. This was the best part of my Indochina experience. Yung Mekong, ito yung river, alright, na nagsusupply ng pangkabuhayan, ng, livelihood, ng mga makakain, ng mga tao. Indochina pala because Indian and Chinese influences sa iba't ibang bansa sa Indochina. Yung Cu Chi Tunnel, hitik na hitik sa kaalaman, tapos mura siya, nasa 2,606 pesos siya. And experience namin pumasok talaga sa tunnel. Kasama na yung pagkain dito, kasama na yung lunch, tapos may mga pasnak pa. Grabe, kompletos Ricados. Ang galing din ng tour guide, ang saya ng makasama. This is a join-in tour, guys, alright? So, makakamura kayo sa mga join-in tours. Cu Chi Tunnels and Mekong Delta Tour, very sulit, alright? The best experience in my Indochina trip. Ho Chi Minh Sightseeing Tour Bus. Ito ay Saigon Tour Bus at night. Ang gandang experience din ito on our first night para at least nagkaroon na kami ng feels agad-agad sa Ho Chi Minh, first day pa lang namin. It's 330 pesos. Ang sayang i-feel yung breeze sa Ho Chi Minh at night while you're looking at the city lights. Sa Bangkok naman, yung binook natin via Klook is the Meridian Sunset Cruise. So ito yung cruise sa Chao Phraya River. Kasama na yung buffet, may live music. This was my best experience in Bangkok. Ang surreal kasi syempre may live band, mga Pinoy pa. Tapos nakita mo yung tanawin from the river. So may part na nagugusbumps talaga ako. Medyo uuwi ako sa part na yon, pero may parts na nagugusbumps ako sa river cruise. Ang sulit pa ng buffet for me. And this one ay nasa 1,059 pesos only. 'Di ba? 1,059 pesos, naka-cruise ka na, naka-buffet ka pa. Total expenses natin for tours na nabook natin via Klook ay 3,995 pesos. Meron naman tayong non-Klook activities, alright? Ito yung mga activities na hindi natin mabubuk sa Klook, or kung meron man sa Klook, I think mahal siya versus ibubuk ko sa actual na city or country. Itong mga non-Klook activities nasa 3,582 pesos. I-breakdown natin. So, unang-una sa Cambodia, nag-book tayo ng Temples Pass. Not just Angkor Wat, kasi marami pa tayong pwedeng ma-explore na temples sa Siem Reap. Alright? Not just Angkor Wat. Meron ding Bayon Temple, Tafrom Temple, ang daming temples around Siem Reap. So, yung entrance ay nasa 2,135 pesos. That's a 1-day pass. So, kumuha naman tayo guys ng tour guide. So, kasama sa tour guide yung transportation, from our hotel. Sinundo pa tayo guys from the terminal kung saan tayo binaba nung dumating tayo sa Siem Reap. Na-mention ko na to sa itinerary vlog ko. I-contact nyo si Kuya Jija Sim. Sa messenger nyo siya pwedeng i-contact. Sabihin nyo lang na I was referred by Dave Gino. Charing, alam nyo na yon. Kagabi nag-chat siya sa akin na meron daw siyang booking. And it's a referral from me. So matutuwa siya. At matutuwa din ako every time nag-chat siya na may nag-avail ng tour niya. Very sulit. So, solid yung experience natin sa Angkor Wat tour or sa Siem Reap tour ng mga temples dahil kay Jija Sim. Nasa 430 pesos yung ambag natin. Bali, nagdalawang tuk-tuk kami, diba? Yung isang tuk-tuk, it's worth 20 USD.
Tapos I think nag-tip din kami ng 10 USD. So nasa 430 pesos yung ambag natin for the tour. This is cheaper versus kung ano yung nasa Klook. But again, we're in a group, so talagang may choice kami maghati-hati. Tapos si Kuya Gigi Sim pala, may offer siya na na van from Siem Reap to Bangkok. Hotel to hotel. Asa 180 USD lang yung offer niya. Definitely mas mura kaysa sa nabook dating bus. In Thailand naman, we availed, of course, hindi kompleto kung walang Thai massage. Sa last night natin nag-Thai massage tayo, it's 509 pesos. And then yung entrance din sa mga temples. Yung temples guys sa Bangkok may entrance. For example, yung Wat Arun, yung Wat Pho, yung Grand Palace. Pero tayo, isa lang yung pinasukan talaga natin para explore. It's Wat Pho. So it's 509 pesos. Total natin for non-Klook activities, 3,582 pesos. Now, punta naman tayo sa food and drinks. Yung total natin for food and drinks ay 3,468 pesos. So, yung muna talaga mga pagkain guys ay nasa Vietnam. I super love Vietnam. We love Vietnam kasi generally, ito yung pinaka-murang bansa for travelers. So far, in my experience, sa 15 plus countries na napuntahan ko, it's Vietnam na pinaka-affordable. So kami, sinerch talaga namin kung saan kami kakain, nag-ask kami for recommendations from our tour guide na local. So sa Ho Chi Minh, marami kayong makikitang Michelin Bib Gourmand. Familiar ba kayo sa Michelin, yung nagbibigay ng stars kapag quality yung mga kainan? So yung Bib Gourmand, yun yung mga Michelin guide for quality pero affordable foods. Sinesearch namin yung makakainan namin. Pati din sa Bangkok, may mga Michelin Bib Gourmand din na kainan. Pwede rin kayong mag-night market kung gusto nyo ng mura-mura. May wide array of choices kayo ng pagkain. Panoorin nyo guys yung itinerary vlog, okay? Para mas detailed yung mga pinuntahan namin. For water guys, make sure na magdala kayo ng water kasi hindi uso yung service water sa mga bansang pinuntahan natin. So magdala na lang kayo ng water bottle ninyo, tapos i-refill nyo na lang sa hotel ninyo. So sa last day pala namin, yung 10th day natin guys ay pauwi na lang yon from Bangkok to Manila. Nag-breakfast muna kami before pumunta sa airport. So malaking tulong yung may free breakfast yung accommodation natin kasi nabubusog tayo and mas nakakatipid tayo. Kasi syempre hindi tayo magutom sa labas and kain ng kain before lunch. Ibukod naman natin yung cafes guys. For cafes, nasa 705 yung expenses natin. So grabe, gusto ko lang siyang i-highlight kasi yung cafe culture sa Vietnam, it's really top-notch. Top-notch, charing. So yung Vietnam, it's the second largest producer of coffee in the world. So expect mo na masarap talaga yung mga kape dito. Even if not coffee, yung mga drinks like cocoa, like yung coconut cocoa, sa Kong Cafe, that was my favorite. Napakasarap. And ang ganda din ng mga aesthetic ng mga cafes in Vietnam. Actually from Hanoi to Ho Chi Minh, super up there. Like ibang level yung gaming ng mga coffee shop nila doon. Egg coffee, nasa 88 pesos lang siya, yung egg coffee na famous talaga yung Vietnam for egg coffee. Coconut coffee, famous yung Vietnam dyan. So, ito yung mga dapat ninyong itry kapag nasa Vietnam kayo. And of course, sa mga food, di ko na mention kanina, yung mga pho, ganyan, yung mga sticky rice sa Thailand, yun yung mga dapat nyong itry. So for the transportation guys, nasa 1,867 pesos yung total expenses natin. Sa Vietnam, grab lang tayo. So perfect sa amin kasi 7 kami and maximum ng grab doon ay 7. And nakakamura tayo. So may mga rides na yung ambag ko lang ay 18 pesos. Doon ang pinakamurang grab. And then sa Cambodia, grab din. So meron silang grab tuk-tuk. So yung tuk-tuk doon guys, ginagrab lang natin. O diba? Grabe yung Cambodia, may grab tuk-tuk sila. Mura lang din guys, pag-hati-hatian nyo na lang. Sa isang tuk-tuk, pwede naman 3 tao eh. Sa Bangkok talaga, yung marami tayong choices for transportation. Kasi you can grab. Pwede kang magmotor or grab car. Pwede kang mag-subway or pwede kang mag-train. And then pwede kayong mag-bus. Yung nasakyan kong bus, uma-accept na ng card. So, nakakatuwa. So, yun, yung expenses natin for transportation within the city, 1,867
pesos. So yung total expenses natin, again, ay nasa 27,684 pesos. Hindi ko na guys sinama yung pasalubong, yung shopping, kasi optional naman yun. Sinama ko na lang talaga yung mga, basic, mga pagkain, flight ticket, ganyan. Yung shopping, pasalubong, kayo na ang bahala dyan. Yung expenses naman talaga natin ay magdedepende rin sa kung anong lifestyle natin. Etong travels ko talaga, lagi naman kapag nagta-travel ako, it's the kuripot way, it's a budget traveler way. But I still enjoy. Hindi naman natin ginugutom yung sarili natin. Pero ako, I just enjoy the view, yung experience, yung feeling na nandun mismo ako sa bansang yon, yung mga free attractions. Diyan ako nakakatipid, but at the same time, ang power pa rin ng experience, ang saya pa rin ng experience. Kung himayin natin siya sa pre-departure expenses tapos post-departure, nasa 18,062 pesos yung mga expenses natin before the trip. Tapos yung post-departure, kumbaga yung naging pocket money natin, yung naging expenses natin, nung nandun na talaga tayo sa Indochina, sa mga bansang Vietnam, Cambodia, Thailand, nasa 9,622 pesos na lang. Kung makakabook kayo guys ng similar price prior to your trip, similar sa amin, yung pwede nyo lang sigurong idagdag na pocket money ay siguro 10 to 15K. Kasi minsan may nagtatanong sa akin, magkano ba yung pwedeng dalhin? And of course, depende pa rin yan kung ilang araw kayo sa Indochina, sa mga bansang nabanggit natin. O diba, super okay na for 3 countries na to guys. Mas mura kaysa sa mga nagastos natin sa Korea, sa Hong Kong, sa Japan. Tapos ito, 3 bansa na. Sulit na sulit. As I always say, this is your sign to take on that Indochina trip. I-endeavor natin, i-push natin yung mga trips, yung mga travels na talagang ipupush tayo beyond our limits. Will help us grow. Makakalabas tayo from our comfort zones. Dito natin mas makikilala yung sarili natin, our friends. Dito kami mas nagiging close. We learn a lot about the world firsthand. Grabe din yung learnings natin. For example, sa Cambodia, nakita natin yung Angkor Wat in the flesh. It was a very surreal experience kasi nakikita lang natin yun before sa book, nababasa lang natin sa libro, yung picture sa libro, nung elementary tayo, malawak yung perspectives natin. So ayun, sana naka-help yung vlog na ito kung pangarap nyo mag-Indochina or nakabook na kayo ng ticket. And again, pwede nyong mapanood yung itinerary vlog ko on my YouTube channel, okay? Ilalagay ko na lang dito sa dulo. Kung magta-travel kayo abroad or here in the Philippines or anywhere in the world, you can book your activities via Klook and just my promo code DaveGinuKlook para maka-discount kayo. I-comment ko na lang yung bagong promo code kung magbago man yung promo code ko. Okay? So this is Dave, the Kuripot Traveler. Guys, let's live our best lives. Bye-bye!